magandang at mapagpalang umaga sa bawat isa. Welcome to JE1 Church, and of course, welcome na welcome tayong lahat dito sa Bahay Panambahan. And I do believe na lahat naman tayo na blessed. Binless ni Lord yung bawat isa sa atin, tama? Kasi actually, pagising pa lang natin sa umaga, isang malaking biyaya na yung natanggap natin. So sabi nga sa Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, and great is your faithfulness. So every morning is a new beginning. So, kaya this time, okay lang ba? Ibalik naman natin yung pagmamahal natin kay Lord. Okay lang ba tumayo tayong lahat? Papurihan natin si Lord. Kung kaya nating itaas yung kamay natin, itaas natin. Kung kaya nating pumalakpak, palakpakan natin ang Lord. Amen! Hallelujah! Sinong excited na magpuri sa Panginoon? Woo! Hallelujah! Kami natin palakpakan ang ating Panginoon. Let us offer our praise unto Jesus. Hallelujah!
sumasamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Kung sino man ang patuloy na nagagalak, patuloy niyang bigyan ng mataas sa pagsamba, papuri at pasasalamat, ang dakilang hari, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat siya'y nararapat lamang na tumanggap ng pinakamataas na papuri, karangalan, luwalhati at pagsamba. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, nakarapat dapat ka lamang tumanggap ng pagsamba, luwalhati, karangalan. Hallelujah, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka na mabago, iwala ko'y ibibigay sa'yo.
kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Ito sa'yo ang marangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghalan sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ikat sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghalan sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Thank you, Jesus. Kadakilaan mo, O Diyos, kailanman ay hindi mapapantayan, O God. Salamat sa bawat himig, sa bawat tinig, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. Even, Lord God, sa kabuuan ng gawain ito, patuloy kang manguna, patuloy kang mataas. Ang tanging pangalan mo lamang, O God, ang aming maihayag, ang aming mapapurihan, ang aming masamba sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming pong salamat. Even, Lord God, sa lingkod mo na gagamitin ngayong umagang ito, patuloy kang magpahayag sa kanya ng iyong mga mensahe na patuloy, O God, matatanggap ng iyong mga anak, O Diyos. Maraming pong salamat, O God. We trust to you everything. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pagsamba. Sa amin ang tagumpay, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning, everyone. Again, welcome to Sunday service at JA1 Church. Grabe, sobrang bless ang lahat, tama? Naramdaman niyo ba yung presence ni Lord? Yes. At syempre, bago po tayo mag-start, meron po tayong konting announcement. Every Sunday, we have Sunday service at 9:30 a.m. dito po, pero open na po yung church ng 8 a.m. And also, we have midweek every Wednesday po yon ng 7 p.m. Also, we have kids church naman every Saturday po yon ng 9 a.m. Meron din po tayong prayer meeting. We have online every day po yun at 3 a.m. And also we have on-site naman dito po yun sa church every Saturday ng 3 p.m. So excited na ba ang lahat na makarinig ng salita ng Diyos? Of course, nakaka-excite, tama? So okay lang ba ang lahat mag-focus muna tayo dito? Okay lang ba ihanda natin yung isip natin at mag-focus tayo dito sa maghahatid ng salita ng Diyos? So, syempre, hindi ko na pakahabaan pa. Ipapakilala natin ang maghahatid ng salita ng Diyos at palakpakan natin ang ating senior pastor here sa JE1 Church, si Rev. Tim Orense. Praise the Lord. Kung the best na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi natin sa ating katabi kapatid, ako'y nagagalak uli at katabi kita muli ngayon. Amen. Praise God. Sino nagagalak at nandito siya ngayon? Praise God.
Tayo po ay blessed ngayong umaga dahil buhay tayo ngayon. Amen? Sino naniniwala na siya pinagpala ng Diyos? Praise the Lord. Praise the Lord. At welcome po sa mga person na nandito ngayon. Yan. Tayo po nagagalak dahil kayo kasama namin. At dun po sa nanonood sa online po natin, welcome po. Kayo man po ay ano man pong oras sa inyong lugar. Ito man po yung umaga, good morning. Ito po yung tanghali, magandang tanghali o good afternoon sa inyo. Kung gabi po sa inyo, magandang gabi po sa inyo dyan. At ano man pong oras sa inyo, welcome po sa panonood ng ating pong gawain ngayong umaga. At ito man po, kayo man po yung taga-ibaan o taga-saan sa Pilipinas, welcome po sa inyong panonood ngayong umagang ito. Kami pinagagalak, nakakasama namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, yung the best na palakpak sa Panginoon. Praise God. Yan. Pakitas nga po nung kami ng mga first time na nakapunta dito ngayon. Yung mga first time, pakitas nga po ng kalang kamay. Meron ho ba mga first time? Yan, welcome po sa inyo ngayon na nandito ngayong umaga. At tayo po'y nagagalak na nandito tayo ngayon. Ang sabi po ng ating calling tool sa Luke chapter 4 verse 18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me. God anointed me to preach the gospel to the poor, has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovering sight to the blind, to set at liberty the bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God, Jesus, is the anointed one. Amen. Ang ating pong J1 culture, sabihin natin, I am a blessing. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Mahalaga po yung ating general culture ay sa ulo natin, hindi lang paglinggo. Dapat nireset natin yun every day ng ating buhay upang matanim ng mais ating puso at maniwala tayo na ang Diyos ay saganang tumugon sa ating pong mga sinasabi at iniwala tayo, sabi ng Biblia, anumang sabihin natin ay papatulan ng Diyos. Amen. Kaya po sinabi mong ikaw i-bless, ikaw i-bless talaga ni Lord. Amen? Kaya po napakahalaga niyan. Doon po sa media, post po naman yung ilaw sa gitna, sobrang maliwanag. Praise the Lord. Ngayong umaga, itutuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa mga huling tagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad. Na napakahalaga na naunawaan natin yung ating napag-aralan ng linggo. Na dapat tayo ay hindi believers lang. Amen. Dapat hindi lang tayo believers, but mahalaga tayo ay followers ng Panginoon. Kasi yung pagiging believers ay isang kung sa hagdan ay unang bahagdan lang yon, na dapat hindi ka manatili doon sa unang baitang ng hagdan. Kinakailangan ikay humakbang ng pangalawang hakbang upang makalakad ka, magawa mo yung totoong kalooban ng Diyos. At ito po'y napakahalaga na sa ating buhay na ang Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit ay nagbigay siya ng final instruction sa kanyang mga alagad. Amen. Sabi sa iyong katabi kapatid, ito talaga'y para sa iyo. Amen. Hindi lang tayo believers, kundi tayo ay followers ng Panginoon. Amen. Kaya tayo natutuwa dahil tayong lahat ay nandito ay followers. Amen. Ikaw man ay bagong dalo na nandito ka ngayon, maniwala ka sa sarili mo, ikaw ay followers ng Panginoon. Amen. Kaya ka nandito ngayong umaga. Kasi ang pagsamba ay ginagawa ng mga taong tagasunod ng Panginoon. At ito'y napakahalagang maunawaan nating lahat sa ating buhay. Nang sabi nga po, ang huling tagubili ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ay napapakita ng kanilang misyon at responsibilidad. Ito daw po'y isang misyon. Amen. Hindi mo lang ito dapat marinig sa iyong tenga, kundi dapat ito'y matanim sa iyong puso, ma-internalize mo ito, maunawaan mo talaga ito mabuti, at ito'y iyong maisagawa. Ito daw iyong misyon. Ito yung responsibilidad na dapat mong ginagawa. Bakit? Kapatid, kaya ka nandito ngayon. Amen. Kaya ka nabubuhay pa hanggang ngayon dahil meron ka pang misyon.
Amen. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, kaya ka nabubuhay pa hanggang ngayon ay hindi para magtrabaho, hindi para mag-aral, kundi mayroong misyon na ibinibigay sa iyong Diyos. Amen. Kung ikay nag-aaral, hindi ka lang dapat mag-aral. Bakit ka nag-aaral? Mayroon kang misyon doon sa school na iyong kinaroroonan, na pinag-aaralan. Kung ikay nagtatrabaho, saan ka man nagtatrabaho, mayroon kang misyon sa pinagtatrabahuhan mo. Amen. Saan ka man nakatira, mayroon kang misyon. Bakit ka nang doon sa lugar na iyon? Ang bawat sa atin ay mayroong misyon ibinigay ang Diyos. At ang misyong yan iyong responsibilidad na dapat mong ginagawa sa iyong buhay kasi mahalaga na bago ka pumunta doon sa langit, kung sa langit ka pupunta, bakit ka sa langit pupunta? Dahil ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. Naalala ko yung kwento na yung isang hari, tinawag niya yung kanyang mga katulong. Ang sabi niya, kayong mga katulong ko, lumapit kayo. Yung una, binigyan ng 5 na talento o 5,000. Yung pangalawa, binigyan ng 2,000. At yung isa, binigyan ng 1,000. At ang sabi niya, ako'y aalis. Hindi ko kailan ang balik ko. Yang binigay ko sa inyo, inyong ipangalakal. At pagbalik ko, ipagsusulit nyo sa akin yung binigay ko sa inyo. At yung binigyan ng 5,000, agad siyang nangalakal doon sa kanyang 5,000. At sa kanyang pangalakal, sa loob ng mga panahon na siya nangangalakal, tumubo yun ng 5,000 din. At yung 2,000 ay 2,000 rin. At yung binigyan ng 1,000, humukay sa lupa, ibinaon doon sa lupa. At nung dumating yung mayaman, yung hari, ang sabi niya, kayo mga alipin ko, mag-report kayo sa akin. At yung binigyan ng 5,000, nag-report, ang sabi niya, mahal na hari, ito yung 5,000 binigay nyo. Ito rin po yung 5 tinubo. At ang sabi ng mahal na hari, magaling, matapat na alipin, na pagkatiwalang ka ng maliit na bagay, pagkakatiwalang ka ng malaking bagay. Ang sabi, tinawag yung binigyan ng 2 at ang sabi, ito po yung 2 binigay nyo, 2,000. Ito rin pong tinubo na 2,000. At ang sabi rin niya, magaling din na pagkatiwalaan ka sa ulit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay, ang sabi ng mahal na hari. Pinalapit niya yung binigyan ng isa, at ang sabi, ikaw naman, binigyan ko ng isa, ng 1,000. Ang sabi niya, mahal na hari, yung 1,000 niyong binigay, ako po'y natakot. Kasi baka malugay, 1,000 lang. Kakaunti pong binigyan niyo sa akin. Ang akin pong ginawa ay aking inihukay sa lupa at binaon ko po doon. Ito po yung 1,000 nyo. Ang sabi ng mahal na hari, masama kang alipin. Nagalit po yung hari. Bakit? Dahil yung 1,000 binigay niya, hindi niya ito pinangalakal at walang tubo. Ang sabi niya, alam niyo akong nagkokobra, alam mo akong kumukuha ng tubo. Bakit hindi mo ito ipinangalakal? At ang sabi ng mahal na hari sa kanyang mga alipin, kunin na sa kanya, ibigay doon sa may 5, sapagkat yung mayroon, bibigyan pa. Ang sabi ng mahal na hari. At yung kinunan ng isa, nagngalit ang ngipin at ang sabi, kunin niyang siya't itapon doon sa labas, sa kadiliman. Kaya po napakahalaga mga kapatid sa ating buhay, as followers ng Panginoon, anumang talentong binigay sa atin ng Diyos, kinakalang ito'y ating isagawa sa ating buhay. Kinakailangan natin itong, sabi nga, gamitin for the glory of God. Amen. Tanda natin, lahat tayo mayroong talento. Binigyan tayo ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, na kinakailangan ng mga bagay na yan, ito'y magamit natin para sa kapurihan ng Panginoon. Bakit tayo nabubuhay pa hanggang ngayon? Kung pinagkatiwalaan ka ng maraming pera, magpasalamat ka kay Lord. Bakit? Pinadaan sa iyo ang pera ni Lord. Amen. Kung binigyan ka ng buhay ni Lord, magpasalamat ka. Binigyan ka ng Diyos ng buhay ni Lord. Amen. Bakit? Hanggang ngayon ay buhay ka pa. Amen ba? Isang napakalaking biyaya niya sa ating buhay na kahit nagkakaroon ng sobrang init ng panahon,
Ang mga tao ay pinagpapawisan, minsan nakakaramdam ng sipon, ng ubo, ng sakit, pero hanggang ngayon ay buhay ka pa rin. Amen? Di ba dapat nating pasalamatan ng Diyos sa buhay na pinagkakalob niya sa atin, na ang buhay na niya kaya ibinibigay ay para magamit natin, para lang siya'y maparangalan, para siya'y maitaas. Kasi tandaan natin, dapat ating ilagay sa ating isip, sa ating puso, kaya tayo nandito, meron tayong misyon at meron tayong responsibilidad na ibinigay ang Panginoon. Na dapat natin ito'y nagagawa. Tayong lahat dapat ay gumagawa. Hindi lang mga life group leader, hindi lang mga pastor, kundi kung ikaw ay naniniwalang ikaw ay followers, ikaw ay dapat gumawa sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Amen ba? Kasi itong gusto ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, pinagbili niya, sinabihan niya yung kanyang mga tagasunod. Amen. Amen ba? Na kinakailangan, bilang tayo mga followers, magawa natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Ano ba yung huling tagubili ng Panginoon? Ang sabi po sa number 1 o letter A, magbahagi at magturo o ibahagi ang Ebanghelyo. Napakahalaga sa ating buhay. Ang sabi nga ng Roma, Kapitulo 10, talatang 14 hanggang 15, paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayahan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang makapakinig kung walang nangangaral? Kaya, kay ganda ng mga paa na mga nagdadala ng mabuting balita. Ang sabi po nun, mahalaga na sa ating buhay, para yung mga tayo manampalataya, anong gagawin ng mga followers? Kinakailangan daw ipangaral o ibahagi yung Ebanghelyo. Amen? Ano ba talagang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo, yung kamatayan ni Jesus, yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang muling pagbabalik. Kinakailangan malaman ng mga tao na may kaligtasan, na ang tao sa lupa ay pansamantala lamang, at tayo merong patutunguhan sa piling ng Diyos. At tandaan natin, dapat alam din ng mga tao ng tao ay dalawang pupuntahan, isang sa langit at isa ay sa impyerno. Kinakailangan maunawaan ng mga tao, kasi si Jesus hindi nabababa para ipangaral ang Ebanghelyo. Sino ang mga ngaral doon? Sabi sa iyong katabi, kapatid, ikaw talaga yon. At salamat po sa ating mga life group leader. Amen? Sino po ang mga life group leader? Pakitayo nga po ating mga life group leader diyan. Sige nga po, pakitayo. Tayo nga po yung ating mga life group. Yan, palakpakan natin si Lord sa kanilang buhay. Praise God. Yan po ang ating mga life group leader. Si David, tayo David. Yan, si David po yung bagong-bago. The life group leader natin sa church. Isa pang palakpak sa kanila. Praise God. Makakaupo na. Isang araw ng selebrasyon para sa inyo. Kung wala pong ginagamit si Lord, amen. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, kung hindi ka nagla-life group, mag-life group ka na. Amen? Amen ba? Si Johan Git tumayo. Ayan. Meron po mga bago tayong mga life group leader. At alam niyo po, natutuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Bakit? Kasi ginagawa ng bawat isa ang mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Hindi kailangan maging pastor o misyonero agad sa panahon ngayon. Hindi mo kailangan maging pastor ka. Ako yung magpapastor muna bago ako magbahagi. Hindi kailangan. Amin ho ba? Hindi kailangan maging evangelist ka. Dadating yung panahon yon, kapag ginawa mo yung pagbabahagi, dadating yung panahon yon, makikita mo, tinawag ka pala ng Panginoon maging pastor. Kaya po mahalaga sa ating buhay yung pagtuturo. Kinakailangan daw, ibahagi mo
ang iyong pananampalataya sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya o katrabaho. Maging handang sumagot kapag may nagtatanong tungkol sa Diyos. Kaya kinakailangan nagbabasa tayo, nakikinig tayo, nagsusulat tayo. Nire-required po natin ang ating mga life group leader, kayo po magsulat. Kasi mahalaga po sa inyong pagla-life group, ang inyo pong gagamitin, inyong pong sermon base, ang pagtuturo. Iyan lang din po ang ituturo nyo sa inyong mga life group. Hindi po kayo gagawa ng inyong ila-life group. Kasi mahalaga na yung tinuro ng linggo, yun din po ang dapat pinag-uusapan. Yung pagla-life group ay ginagawa lang para magkaroon ng tinatag na mabuild yung relasyon ng bawat isa. Yung connection, lalong lumalim ang connection. Pero dapat ang laging pinag-uusapan kung ano yung tinuro ng linggo. Kaya po mahalaga. Ating pong nire-required na ang lahat ng life group leader kayo po magsulat. Kopyahin po nyo. Kung kayo po may mga Bible study, yan din po dapat ang ating pag-uusapan. Kasi mahalaga na ang bawat isa ay matuto na magawa yung kalooban ng Diyos. Mayroon po diyang mga question na kukopyahin din ninyo mamaya. Kopyahin nyo, picturean po nyo. Ginagawa po natin yan para hindi na po kayo mahirapan. Ang mahalaga, ang puntos natin, lahat na nandito ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen ba? Hindi lang po mga life group leader, kayo pong lahat na nandito, magsulat po kayo. Ano man yung pinag-uusapan natin dito, kopyahin nyo. Kung may cellphone kayo, picturean nyo. Amen. Isang araw po, nadali nyo nang mapipicturean niyan kasi magpa-project tayo ng malaking, mas maganda, no? Bibili tayo ng LED. Sinong gustong mayroon tayong LED wall? Amen ba? Amen. Yan, tayo po yung magpapapledge para sa LED. At nagpaplano po tayo na makabili noon nung pagpanahong matagal-tagal na. Ano? Amen ho ba? Alam niyo po, mahalaga din yung mga bagay na yan para hindi po tayo mahirapang magsulat. Kung kayo may cellphone, picturean nyo lang. Kasi mahalaga yung may bahagi natin, yung salita ng Diyos, yung pinag-uusapan, ay hindi po nahuli yung iba. May bahagi natin ito sa kaibigan, sa kapamilya, sa katrabaho. Maging handang sumagot patungkol sa Diyos. Kahit sa social media, pwedeng mag-post, pwedeng mag-encourage. Kung may problema ang kaibigan mo, pwede mo siyang sabihan o ipag-pray. Sa ganong paraan, sa simpleng paraan, makakapagbahagi ka ng ebanghelyo sa Kanya. Amen? Makokonek mo siya. Mahalaga po, mabuild yung inyong relasyon. Yun po ang mahalaga. Mas mahaba yung pagbibuild ng relasyon. Hindi lang po puro salita ng Diyos agad ang i-share natin. Mahalaga po yung building relationship. Amen ho ba? Kaya po natin in-encourage ang bawat isa. Mahalaga rin po yung pagsusulat. O pagdating natin sa bahay, meron tayong marireview. Kasi minsan, yung tinuro ng linggo, ang natatandaan lang yung joke. Ay, butit ako hindi nagjo-joke. Amen? Pagdating sa labas, sabi nga daw po, 5% lang yung natutunan. Pagdating sa labas, yung 5% nawawala na. Kaya po mahalaga na tayo nagsusulat. Amen? Mahalaga po yan. Pangalawang bagay, letter B, kinakailangan daw magpalago ng iba o magpalago ng pananampalataya ng iba. Ito po yung pangalawang instruction ni Jesus. Bago siya umakyat sa langit, magpalago ng pananampalataya ng iba. 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang mga bagay na yon na narinig mo sa akin ay ipagkakatiwala mo sa iba, sa mga taong mapagkatiwalaang magturo naman sa iba. Napakahalaga daw po ng pangalawang instruction ni Jesus pag siya umakyat sa langit. Kinakailangan yung mga believers ay lumago. Amen? Amen ba?
Hindi dapat manatili lang silang believers. Kinakailangan sila maging followers. Kasi yun po ang mahalaga. Ang believers, sila ay mga taong naniniwala, pero hindi lahat o hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, ang bawat isa na believers ay maging followers, maging tagasunod, tagasagawa, tagapamuhay ng salita ng Diyos. Kasi pag tinanong ang mga tao, naniniwala ka ba kay Jesus? Sasabihin nila, naniniwala kami kay Jesus. Amen? Tama ho ba yun? Kahit anong relihiyon, kahit nga daw po mga atheist, naniniwala sa Diyos. Pag wala na silang kausap, wala nang nakakilat sa kanila na hindi atheist, naniniwala rin sila sa Diyos. Amen? Ay si Satanas nga naniniwala sa Diyos. Nanginginig pa nga siya. Kaya lang, siya hindi followers. Siya'y kontra. Amen ho ba? Kaya po mahalaga, as a followers of God, bilang tayo po'y mga tagasunod, kinakailangan daw tayo ay mag-share ng ating natututunan sa Biblia. Sumali sa mga small group o Bible study. Sumali tayo. Sino po dito ang wala pang life group na sinasamahan? Sumali po kayo. Yung mga taga-asher, atin pong dinidivide sa 4. Kasi ang purpose po, sila din po'y matutong mag-life group. Kasi mahalaga yung purpose ni Lord ay nagagawa ng bawat isa. Sinisimulan po natin ang maraming bagay. Ang music po, ating pong sisimulan din na sila'y dapat makapag-life group. Kasi mahalaga na hindi lang sila tatayo, kundi dapat sila'y nakikitang nagla-life group din. Mahalaga po yon. Kinakailangan sumali tayo. Ikaw man ay bago na nandito, bago-bago, o matagal ka lang dumadalo, alam mong believers ka, wala ka pang sinasamahang life group, makisali ka na. Amen? Amen ba? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw talaga yon. Napakahalaga po. Kinakailangan daw hikayatin ng iba na mas makilala ang Diyos. Kahit simpleng pagsishare ng verse na nakapag-expire sa iyo ay malaking tulong na. Mahalaga po yon na nakakapag-share tayo yung mga salita ng Diyos na na-inspire ka. Parang ikaw ay na-bless doon sa salita ng Diyos na nabasa mo, narinig mo, pwede mo siyang ibahagi. Lahat naman ng salita ng Diyos ay nakaka-bless. Amen? Kahit palo, nakaka-bless. Amen? Salita ng Diyos kasi yon. At mahalaga po na ito daw ay ating ibabahagi sa iba. Ituro daw natin. Kasi mahalaga po ng bawat isa sa atin ay naggigindaan upang ang bawat isa'y lumago. Kung ikaw isang taon na believers, dapat nagla-life group ka na. Amen ho ba? Amen? Mahalaga po yon. Pangatlong bagay na instruction ni Jesus bago siya umakyat sa langit, mamuhay ng tama o mamuhay ayon sa kanyang mga utos. John chapter 14 verse 15, kung ako'y ininyong iniibig, tutuparan ninyong aking mga utos. Ito po ang pangatlong instruction ni Jesus, the final instruction ni Jesus. Bakit ito sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Kasi tingnan niyo po, kung babalikan natin, bago si Jesus umakyat sa langit, ano po nangyari sa kanyang mga tagasunod? Yung labing isang alagad. Gawin nating 12, si Judas. Si Judas ang unang ginawa, ipinagkanulo si Jesus. Bago nung ginawa ni Judas, hindi daw po masama yung pangalang Judas, Judes. Hindi daw po masama. Si Judas, pagkatapos, pagkanulo si Jesus, anong ginawa? Nagsisi siya.
Kaya lang mali ang kanyang ginawang pagsisisi. Siya ay nagbigti. Akala niya yung pagsisisi yung kanyang ginawa. Pero mali. Yung 11, pagkatapos, anong ginawa ng 11? Sila po ay bumalik sa kanilang trabaho. Amen? Na dapat sila ay nagpatuloy sa pinapagawa ni Lord. Sa nakita nila kay Lord, na si Lord nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit. Anong ginawa ng 11 alagad? Nagbalik sa kanilang mga trabaho. Amen? Amen ho ba? Kaya nung bago makait si Jesus sa langit, nagpakita siya ng himala, kinausap silang 11. At nagdagdag sila, naging 12 uli. Anong ginawa ni Jesus? Kanya uling in-encourage, kanya uling sinamahan, tinuruan, at ang sabi ni Jesus, mamuhay kayo sa aking mga utos, sa aking mga tinuturo sa inyo. At ano pong ginawa ng mga alagad pagkatapos noon? Sabi ni Jesus, manatili kayo in the city of Jerusalem until you endure with power on high. Amen? Sabi ni Jesus, manatili kayo doon sa Jerusalem. Manatili kayo doon sa simbahan. Pumunta kayo lagi sa simbahan hanggang matanggap nyo ang kapangyarihan ng Diyos na susuguin ko sa inyo. Anong ginawa ng 11? Nagpunta sila, lagi sila sa upper room. Lagi sila nagpipray. Amen? Sino po dito nasama sa oras ng pananalangin? Meron po tayong prayer sa church every day. Yung gusto pong sumama, kumunik lang po kayo kay Sister Net. Tanungin nyo kung sino nagpipray ng Lunes, ng Martes, ng Merkules, ng Huwebes, ng Biyernes, at Sabado ay prayer works. Nagbabalik po natin at binabalik natin ang panalangin sa simbahan every day. Ang ating po mga youth ay ating binigyan ng slots. Ang ating chairman si Jeanette ng Lunes at saka Wednesday. At pagdating ng youth service nila ang Sabado, sila magkakaroon pa rin ng kanilang intercession. Kung kayo po ay gustong sumama, kayo man po ay youth, gusto sumama ng Tuesday, meron po silang Tuesday, sina Sister Laila. Hindi ko lang po alam ang oras ni Jeanette, kung anong oras sila. Ano po? Mahalaga po yon na tayo ay tumutog, mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Hindi mo pwedeng magawa ang pinapagawa ng Panginoon kung hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen? Ang mga alagad po, kasama ni Lord. Pero na si Jesus namatay, anong ginawa nila? Yung isa nga, naghudas pa. Amen? Amen? Bang naghudas, ibininta si Jesus ng 30 pirasong pilak. Ibinenta. At tapos yung 11, balik sa trabaho. Nangingisda uli. Nangisda. Yung iba siguro, nagkarpintero. Amen. Kung anong trabaho ng kanilang magulang, doon sila bumalik. Pero si Jesus, bago makiyat, kanya ulit tinipon yung 11. At ang sabi ni Jesus, pumunta kayo lagi sa Jerusalem, kayo'y manalangin in the upper room, at pupuspusin kayo buhat sa langit, bababa ang Banal na Espiritu na siyang kahalili ko. At ginawa nga po ng mga alagad yon. Sinunod nila yung inutos ng Panginoon Yesus. At ano po nangyari sa kanila? Sila po'y namuhay ng tama ayon sa salita ng Diyos. Ang tunay na pamumuhay ng tama ayon sa Biblia ay hindi lamang sa salita, kundi sa pagsunod, pagtitiwala, at araw-araw na paglakad na kasama ang Diyos. Kinakailangan daw po sa ating buhay ay maitama natin ang buhay natin sa salita ng Diyos. Dapat ang Biblia ang ating panuntunan ng buhay. Amen. Ang Biblia doon nakasalig ang buhay natin. Nabubuhay tayo, hindi lang dapat kumakain, dapat namumuhay tayo, dapat tama sa salita ng Diyos. Amen.
Kinakailangan daw maging mabuting tao kahit walang nakakakita. Magpatawad kahit mahirap. Tumulong sa mga nangangailangan. Madalas ang buhay mo ay nagiging mensahe. Magbasa ng Biblia at intindihin ang aral. Bakit nagiging mensahe ang buhay natin? Kasi pag sinabing ikaw ay Kristiyano, ikaw ay followers, at kapag ikaw ay nagregalo ng Biblia, ano pong gagawin ng niregaluhan nyo ng Biblia? Hindi agad babasa ng Biblia ang niregalo nyo. Titingnan kung ang buhay nyo ay tama sa Biblia. Amen? Kaya pag sinabi nyo sa inyong pamilya, sa inyong paligid, ako'y born again Christian, ako'y followers, dapat makita sa inyo o sa atin ang pagiging tagasunod ng Panginoon. Sa ating pag-uugali, sa ating pamumuhay, sa ating buhay bilang tao sa mundo, nakikita tayo bilang totoong Kristiyano. Amen? At ang totoong Kristiyano ay namumuhay ayon sa utos ng Panginoon. Kinakailangan daw ito yung maging guide natin sa ating buhay. Ito daw po ay paraan o guide sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Sa paraan ng pagtuturo, hindi lang sa lecture kundi example sa ating buhay. Ito daw po isang example, ibig sabihin nakikita sa ating buhay yung salita ng Diyos. Yun po ay napakahalaga. Amen? Amen ho ba? Kaya po, kung titingnan natin yung mga alagad ng Panginoon, bago si Jesus umakyat sa langit, 40 araw pa niyang muling in-encourage, tinuruan, bago siya umakyat sa langit. At sinabihan ni Jesus, manatili kayo in Jerusalem. Amen? Ano bang ibig sabihin ng Jerusalem in the upper room? Yung pong Jerusalem ay bahay ng Diyos. Ibig sabihin, sa spiritual, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, manatili kayong bahay ng Diyos. Amen? Manatili kayong tagasunod ng Diyos. Bagamat yung Jerusalem ay bayan ng Diyos, tayo po, as a followers, tayo ay bayan ng Diyos. Amen? Sabi sa iyong katabi, kapatid, ikaw pala ay bayan ng Diyos. Amen? Dapat manatili kang bayan ng Diyos. Dapat nabubuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. At letter D po, magtiwala sa Diyos araw-araw. Magtiwala sa Diyos araw-araw na siya ay lagi mong kasama. Ang sabi ng Joshua chapter verse 9, magpakatatag ka at magpakatapang sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ito po yung pang-apat na instruction ni Jesus sa kanyang mga followers. Magtiwala sa Diyos araw-araw na siya'y lagi mong kasama. Amen? Sinabi ng Panginoon, sa kamo pumaroon ay ako'y laging sa iyo, saan ka man pumaroon. Amen ba? Kaya po napakahalaga niya sa ating buhay, as a followers, dapat nagtitiwala ka na alam mo sa sarili mo, hindi ka niladayuan ng Diyos. Lagi mo siyang kasama sa buhay mo. Pagkakain ka, kasama mo si Lord. Amen? Kaya pagkakain ka, Lord, salamat sa pagkain. Amen ho ba? Kasi kasama mo si Lord. Dapat makita sa buhay mo na laging kasama si Lord. Meron pong isang kwento, merong nagtayo ng restaurant. At yung daw restaurant na itinayo, lahat daw nakakain doon na born again ay libre. Yung followers ay libre lahat. Isang araw may pastor na kumain. Nakita niya ako, libre. Ang lahat ng kakain, Kristiyano, born again, followers, ay libre lahat. In-order daw ang lahat ng nakaroong pagkain. In-order. Pagka-order niya, kumain na siya, kumain. Sarap na sarap.
Sabi niya, sarap, libre. Amen. Sino po pag nakain ay masarap kumain? Kain-kain siya, kain. Maya-maya, nung matapos na, lumapit yung staff ng restaurant. At tuwang-tuwa. At sabi ng staff, ay sir, ito ho yung inyong cheat. Yung bill nyo sa inyong kinain. Ay bakit? Magbabayad po kayo. Ay bakit ako pastor Ay pastor, hindi po kayo nag-pray. Kaya kayo po yung magbabayad. Ayun, hindi nakitang siya'y pastor. Kasi kumain lang siya basta at hindi na siya nag-pray. Kaya po, pagkakain kayo, magpe-pray muna kayo. Yun ay maiksing joke lang. Pero mahalaga po sa ating buhay, magtitiwala tayo kay Lord sa araw-araw ng buhay natin. Tanda natin, sabi ng awit 23 verse 4, kahit ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kutang kasamaan, sapagkat ikaw ang kasama ko. Sabi po ni Haring David, kahit daw siya lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala siyang kinatatakutan. Bakit? Dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Amen? Sa ating buhay pa rin, kung ikaw ay followers ni Lord, maniwala ka, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Bibigyan tayo ng lakas, tapang at gabay ng Espiritu Santo. Kaya kahit mahiyain ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Amen? Kahit daw mahiyain ka, kahit kakaunting alam mo, naalala ko po si Bishop, sabi noon, ang kanyang alam daw lang parang 4 na verse lang sa Bible. Pero siya'y sumunod sa sinabi ng Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano karaming sa ulo mo sa Biblia. Ang tinitingnan ng Diyos yung iyong pagsunod. Amen? Kung alam mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos, tagasunod ka, namumuhay ka sa Kanya, yung pamumuhay mo, ipakita mo na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Amen? At tandaan mo lagi ang sabi ng Panginoon, ako'y laging sa iyo, saan ka man pumaroon. Ang huling tagubilin po ng Panginoon sa malinaw at may layunin na ipagpatuloy ang kanyang gawain sa buong mundo. Napakalinaw po niya kung bakit sinasabi ng Panginoon. Tandaan natin, si Lord ay hindi nababalik para mangaral. Sabi ko nga po sa inyo, hindi maaari pong mamaya-maya ay mag-rapture of the church. Maaring bukas, wala nakakaalam. Amen? Sabi ko nga dati, maaring 2028, mag-rapture. Bakit? Kasi ang nangyayari sa ating panahon ngayon, sabi ng Biblia, ay pasama ng pasama. Pahirap ng pahirap. Pero sabi po ng Panginoon, bago mangyari ang mga bagay na yon, yung sobrang kahirapan, pero makakaras siguro tayo ng kaunting hirap. Pero yung sobrang kahirapan, sinasabi ng Biblia, hindi natin dapat maharanasan yon. Amen? At tayo i-rapture na ni Lord. Amen? Sinong kasama sa rapture? Amen. Pag sinabing rapture, kung paano si Jesus umakit sa langit, utay-utay na lumulutang, yun din ang mangyayari sa atin. Ay paano tayo makakasama? Kailangan yung kanyang mga tagubilin, ito'y ginagawa natin sa ating buhay. Kinakailangan po yun. Huwag nating sayangin ang ating buhay, ang oras, ang ating po mga tinatangkilik sa ating buhay. Huwag nating sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. Gamitin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos ng kagwapuhan, gamitin mo yan. Amen. Mga dalagay, madala mo kay Lord dahil sa iyong kagwapuhan. Yung iyong kagandahan, gamitin mo yan. Amen. Kung may pera ka, gamitin mo yan. Kasi ang pera, makapangyarihan. Alam niyo ba kung unang makapangyarihan? Diyos, pangalawa, pera na.
Amin ho ba? Pangalawa na pera. Kaya po, ano man ang nasa iyo, gamitin mo yan para makapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Naalala ko po si Moses. Sabi ni Lord, Moses, tinawag kita. Sabi ni Moses, Lord, ako nga po yung utal. Hindi na nga po ako salita. Ang aking salita ay mehe. Kasi bakit? Mahabang panahon ang kasama niya yung mga tupa at mga kambing. Nasa bundok siya. Pero siya po'y nag-aaral. Pero yung kanyang binuntahan na siya lang nandoon, kasama niya mga tupa at mga kambing, sabi niya, hindi Lord, ako marunong salita eh. Sabi ni Lord sa kanya, ano bang nasa iyo? Sabi ni Moses, ito po, tungkod lamang ang nasa akin. Sabi ni Lord, sige, bitawan mo ang tungkod mo. Nung binitawan ang tungkod, ano nangyari? Isang babagsik na ahas yung tungkod. Nagit na siya. Sabi ni Lord, sige, hawakan mo. Lord, ahas eh. Hawakan mo, kunin mo. Anong ginawa ni Moses? Hinawakan niya yung ahas. Saan? Hindi sa ulo, sa buntot. Kasi bakit? Ang ahas po, hindi po siya nakakatayo. Pag hinawakan sa buntot, ginan nyo, nakatungo lang siya. At ano nangyayari? Pag hawakan niya sa ahas, naging tungkod uli. Sabi ni Lord sa kanya, iyan, gamitin mo yan. Amen? At gumawa ng maraming himala si Lord sa kanyang buhay. Kapatid, ano man nasa iyo ngayon? Ikaw may kagwapuhan, ikaw may kagandahan. O anong nasa iyo na alam mong nasa iyo na pwede mong magamit para makapag-encourage ng tao. Kung ikaw magaling makipagkaibigan, gamitin mo yon. Amen. Kung ikaw magaling mag-shot, last na. Samahan mo lang, huwag ka nang lalas. At baka isang araw, lasing ka na rin. Basta kung anong nasa iyo, na alam mong nasa iyo, gamitin mo yan. Kasi mahalaga po yung pakikipagrelasyon. Kung magaling ka makipagrelasyon sa barkada, sa kaibigan, gamitin mo yan. Kasi, hindi mo naman kailangan maging pastor para magbahagi. Kailangan mo lang makipagrelasyon sa kanila. Amen? Kung yan ang nasa iyo, gamitin mo yan. Amen? Kung may pera ka, gamitin mo yan. Lalong marami kang madadala. Kung may sasakyan ka, pasakyan mo sila sa sasakyan mo. I-date mo sa Tagaytay. Wow! Madadala mo sila kay Lord. Kasi bakit? Eh, dinala mo siya doon sa hindi niya mapupuntahan. Tanda natin, ito po ay mahalaga. Yung huling tagubilin ni Jesus ay hindi lamang para sa piling tao. Tanda nyo, hindi lamang para sa piling tao, ito'y para sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Amen? Ito'y paanyaya na mamuhay ng may layunin, maglingkod, at magliwanag sa iba. Amen ba? Sabay muli sa iyong katabi, kapatid. Ikaw yon. Napakahalaga po ng apat na huling instruction ni Jesus. Tandaan natin, ito po'y mahalaga. Bakit natin ito binabahagi? Tandaan niyo po, pagdating natin sa langit, sasabihin ni Lord, anong ginawa mo sa lupa? Huwag niyo pong isipin na, ako lang po yung nahiga na upo, kumain na tulog. Malulungkot si Lord. Bakit? Kasi ayaw ni Lord na itapong ka dun sa kabila. Dapat, pag tayo pumunta sa langit, magbibigay tayo ng kaluguran o kagalakan sa Diyos. Amen? Paano ka makapagbibigay ng kagalakan? Dapat may dala kang corona kay Lord. At yung corona, ibibigay mo sa Kanya. Amen? Paano magkakaroon ng corona? Kailangan mo lang gawin yung apat na binanggit ko. Yung huling instruction ni Lord. Napakadali lang yan. Kinakailangan mamuhay lang tayo ng tama sa Biblia.
ibahagi ang salita ng Diyos. Makipagkaibigan tayo sa mga kaibigan natin. At yung hindi kaibigan, kaibiganin pa rin. Amen? Hindi naman dapat piliin ang tao. At yan po'y para sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Amen? Alam niyo po, ako natutuwa dun sa mga bagong gagawin din ng ating ng B-Life, ng ating journey. Praise God. Si Maymay po, patingin ikaw, Maymay. Yan. Alam niyo yan. Opo na, anak. Nung sabi ko, anak, meron niyang nakagrupong marami, mga babae. Kadamay, parang mahigit yatang 12. Sabi ko, anak, hatiin niyo mo na yan. Hawakan mo yung isa at yung isa, ibigay mo kung kanino. Alam niyo po, kinuha niya yon. At hanggang ngayon siya po nagla-life group na. Sabi ko nga sa kanya, i-life group mo na yung mami. Amen ba? Ako po natutuwa sa ganyang mga anak ng Diyos na ginagawa yung pinagagawa ng Panginoon. Si Sander po, ganyan din. Si Nova, sila yung mag-asawa. Yan. At alam niyo po, yung pinagagawa ng Diyos sa atin ay mangyayari kapag tayo pong lahat ay nagsama-sama. Madadala natin ng maraming tao sa Panginoon. Hindi man lahat. Basta yung mga mapupuntahan natin, makakausap natin, ipag-pray natin na madala natin kay Lord. Isipin nyo na, ipag-pray nyo kung sino inyong dadalhin kay Lord. Hindi naman sinasabing kahit marami, kahit isa lang ang nadala mo Basta tiyanaga mo, inalagaan mo, pinagbuhusan mo ng iyong resources. Si Rochelle po, si Rochelle, anak, nasa likod. Yung ibang mga tagalipan nila, life group po niyan. Ikinakain yan. Ikinakain niya sa Jollibee. Hindi lang ako sinasama. Pero ako naman ibinibigyan na ng kape. At alam niyo po yung iba dyan, sina Jiniel, sina Jeanette, mga estudyante natin. Alam niyo po sila, ikinakain kung saan-saan yung kanilang mga nila life group. Praise God. Amen? Alam niyo po, mahalaga na tayong lahat. Amen ho ba? Lahat tayo. Huwag nating isipin yung marami agad. Kahit ilan lang yan, kahit 4, kahit 3, kahit 1. Basta mahalaga, ginagawa natin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. So, umagang ito, tayo po'y tumayong lahat. At tayo po'y mananalangin. Habang tayo tayo po yumukot pumikit, tanda natin, hindi pa huli po ang lahat. Pero maniwala kayo, malapit nang mag-rapture. Napakalapit na. Kung yung babaeng manganganak, sumasakit ng tiyan, at malapit nang ilabas yung kanyang baby sa tiyan, ang pagdating ng Panginoon ay ganun din. Ang rapture of the church ay ganun din. Huwag mo nang sayangin ang iyong resources, ang iyong buhay. Magbigay ka ng panahon. Una, ipag-pray mo kung sinong ilalife group mo. Huwag mo nang sobrang damihan muna. Ang mahalaga, ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Yung final instruction ni Lord sa iyo, sa atin as a followers, dapat nagagawa natin ito. Habang nakapikit ka, kung ikaw man ay bago na nandito, hindi aksidente na nandito ka ngayon, tagapin mo si Lord sa iyong buhay, bilang pa siya ng tagapagligtas. O ikaw ay bago nanonood, napadaan ka at nakapanood ka, hindi aksidente, mahal ka ni Lord. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, manampalataya ka. Pero huwag kang manatiling nananampalataya lamang. Humakbang ka sa pagsunod. Maging tagasagawa ka ng salita ng Diyos. Habang nakapikit, sabihin mong panalangin ito, Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan, sa aking pagkukulang. At Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso
bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit at huwag mo nang hayaang mabura. At mula sa araw na ito, ikaw na aking Panginoon. Ako'y nananampalataya sa iyo na ikaw ang aking Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ako na lang po mananalangin po pala yung mga bawat isa, yung mga bagong tumanggap sa iyo, Panginoon, at yung mga tagal na dumadalo na may pananampalataya. I pray, O God, na sila po'y makasunod, magawa yung kalooban. Mamuhay kami sa iyong salita. And I pray, O Lord, ngayon pong umaga, ang iyong mga salita'y matanim na mabuti, na malalim, at ito hindi mawala sa kanilang mga isipan. At ito ang maging gabay namin, ang iyong final instruction, Panginoon, upang kami po'y humayo, upang kami magdala ng maraming bunga, kami mamunga at mag-ani. Salamat po, Panginoon. I-bless mong bawat isa. Ito po ang dalangin ko pa sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tayo po idadako po sa Holy Communion. Sino pong pinagpala ni Lord. And today po, we are celebrating ang ginawa po ni Jesus Christ sa cross. And that is the very reason why we follow God. Everybody said me, follower. Diba? Hindi na lang dapat tayo believer, but we must follow si Jesus. And alam niyo po, if you would just know the narrative kung paano binigay ni Jesus Christ ang kanyang life, wala kang magagawa but to follow Him. Alam niyo po, to follow God is one of the most important things sa buhay na ito. And today po, as we partake the Holy Communion, I pray mas maintindihan natin at magkaroon tayo ng mas malalim na rason bakit tayo sumusunod sa Panginoon. And that is because of His sacrifice, His love for us, dying on the cross, giving His life for us. Tayo po manalangin, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa magang ito as we remember what you've done for us on the cross. Thank you, God, for your unfailing love, for your unconditional love. Na Lord, sino kami para mahalin mo? As you said in your word, O God, sa Romans chapter 5, verse 8, but you have demonstrated your great love upon us, that while we were still sinners, Christ died for us. And Lord, we are thankful, O God, for that kind of love that you have given for us. Salamat, Father. Bless the elements that we're gonna use today. In Jesus' name we pray. Amen. May mga lalapit po sa ating mga ushers. Kuha lang po kayo ng isang tinapay at juice. And kung meron na po kayong elements, tayo po ay tatayo. At sabay-sabay po nating pasasalamatan ng Panginoon sa kanyang ginawa. Praise God. Apoy ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapoy ng buhay, kanin mo,
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong ginawa para sa amin, Lord. Thank you, Lord, for your life, for your sacrifice, O God, for loving us unconditionally. That though we are not worthy of your love, but you love us anyway. Thank you, Lord, for giving us this kind of love that we don't deserve. And Lord, today, we acknowledge that love. We acknowledge that sacrifice that you poured out on the cross. The night that before Jesus was betrayed, kumuha siyang tinapay, pinagpera-peras at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang tinapay na ito na simbolo ng aking katawan, kainin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na binigay para sa akin. Na dahil sa iyong latay, ako'y gumaling. Na dahil sa iyong sakripisyo, ako'y naligtas. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo at tinatamasa ko ngayon ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kainin po natin. Ngayon din naman dinampot niya ang sarap at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang sarapong ito na pinagtibay ng bagong tipan. Kung inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong dugo, ako'y nahugasan at naging karapat-dapat para sa iyo. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang iyong pagliligtas at ang iyong pagtubos at tinatamasa ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inumin po natin. Praise God. Makaupo po tayong saglit in the very presence of God. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. God is good. And all the time, God is good. So bago po tayo pumunta sa ating pong pag-appreciate for those first time natin po, kami po ay masaya to see everyone here in the house. Pwede mo pakilagay doon sa dulo ng PowerPoint. Jensen, hello. Technical team. Technical. Dulo ng PowerPoint, may nilagay ako doon. Ano? Ang bilis po ng panahon, it's already mid-year. Bukas, June na, Akalain mo yun, kabuti ng Panginoon, tayo umabot sa atin pong mid-year, And today po, let me just take this opportunity to promote po ang ating pong upcoming Discipleship Summit on June 12 sa lahat po ng ating pong mga leaders, potential leaders, even for those who are already part of our Anointed Journey program. Kayo po ay rini-record ko to attend our Discipleship Summit. This would be on June 12. Holiday po yon. At mag-i-start po dito ang program. Ating pong call time is from 7 o'clock up to onwards. Pack lunch po ito. And may registration fee po tayong 50 pesos. Kailan nga po? June 12. So this is open for everyone. Pastor, para sa Discipleship Summit, ano bang meron doon? So ito po yung content ng Discipleship Summit if you want to join. Sabi pa ba kayo nakikinig? Parang iba't iba na atang ginagawa niya. So if you want to learn, paano ba ako yung tinuro ni Pastor, how can I become an effective leader? Paano ba ako magsisimula? Yan, dyan po namin tinuturo sa Discipleship Summit yon. Gusto niyo pang matuto kung paano mag-life group, paano mag-share ng gospel, yan po ay tinuturo po namin practically. Hindi na siya sobrang hirap, kundi isusubo na lang sa inyo. Yan. So kung gusto niyo pong matutunan yung mga bagay na yon, we encourage you to join our Discipleship Summit this coming June 12. And maganda po ang topic natin. We have 2 parts na ang topic po natin is all about basic counseling. Basic counseling. Kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-advise yan. Kasi
Kasi po dito mga lapitin ng mga tao may problema. Baka kasi mali yung way natin ng pag-advise. So, we suggest you to attend Discipleship Summit. Kasi po, meron po tayo mga coaches na nag-aral po talaga ng basic counseling who would give their time for us para turuan po tayo ng mga basic skills when it comes po sa counseling and giving advices to people. Especially po kung ikaw ay leader, napakahalaga na marunong kang mag-advise. And at the same time, we're gonna learn all about listening, importance of listening. Kasi po sa panahon ngayon, hindi na daw po effective yung kuda ng kuda, di ba? Pag may problema, bigla mong sasapawan agad ng mga advices mong minsan hindi naman sakto sa kanya. No? So ngayon po, we're gonna learn all about the art of listening. So we suggest and we encourage everyone to join our Discipleship Summit on June 12. And next, pakilabas naman ng kasunod, our Go Conference. Woohoo! Sa lahat po ng atin pong mga youth and young professional and young at heart, kung ikaw ay sa tingin mo youth ka pa din pero hindi na. No? So we invite you to come sa ating pong Go Conference. It would be this coming Sunday. Yeah. So after the service, meron po tayong Go Conference dito sa church at 2 p.m. This is free admission, open for everyone who wants to join. So ito naman po, we're gonna teach here the heart regarding our campuses. Why is it important for us to share Jesus sa ating mga campuses and even in your workplace? So if you want to join, this will be on Sunday, June 7, 2 p.m. To God be the glory. Pwede ba palakpakan mo si Lord? And yun lang naman po ang aking mga announcement. And later po, magkakaroon po ng culmination ng ating po mga graduates. Next Sunday, probably, baka magkaroon tayo ng Baptism Sunday. Discuss ko na lang on Sunday what is Baptism Sunday is all about. And ayun lang naman. Pero for this moment, gusto ko pong kuhanin ang pagkakataong ito to welcome all of our family and friends who came here for the very first time. Sino po dito yung first time? Meron po ba tayong mga first time? Kindly pakitaas naman ng kamay. May first time ba tayo? First time. First time. First time. How about second time? May mga taga-second time ba tayo? Second time mong nakapunta dito? Wow, si Kuya Jay. Palakpakan naman natin si Kuya Jay. Meron pa ba dyan? Second time? Second time? Second time? Second time? Second time. Kuya Jay, pwede ka ba tumayo? At palakpakan naman natin si Kuya Jay. Tama ba? Kuya Jay ba yung pangalan niya? Thank you for coming sa church once again. At dahil second time ka, meron kaming something for you. Kita mo si Ate May, nakalagay. And dito lang pa tayo sa loob. Pakisama na lang po doon. We have something for you. So welcome po sa J1 Church. And we encourage everyone to invite your family and friends dito po sa J1. Guys, doon na lang sa kabila. Sa kabila na lang na wala namang first time. Ate May, sa kabila mo na lang dalhin si Jay. Yan. And ngayon po, may nag-abot po sa akin ng papel, ng sobre, pero walang laman na pera. Dahil meron daw pong special number today. Wow! So, di ko na po papakahabaan. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay po ng ating Sela Timbrels. To God be the glory. Palakpakan natin si Jesus. Praise the Lord. Habang tayo po ay nagbibigay ng pagsamba kay Lord, ay magbibigay po tayo ng mamaya. Mamaya nga pa rin. Sige po. Mamaya po ay pag-pray natin ang may birthday ng buong buwan. Kasama na rin po natin ngayon. Dapat inuna mo na ang pagbibigay. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Are you ready to dance?
He gave his life away. He is love. Our Savior came to seek and save the lost. He's the only way. He is love. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, your life, love. Nothing can separate us from the love that you give away. Sing Jesus. Jesus, your truth, you are life. Dance in freedom. Dance in freedom. To set us free. Sing this with me. Paid the price. He took our guilt and shame. He made a way for us to see his light. Come on, come on. Now standing strong. We fix our eyes on him. He alone is good. He is love. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, your life, nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, your truth, you are life. We dance in freedom. Dance in freedom. You set us free. Put those hands in the air. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Louder now. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, your light, love. Nothing can separate us from the love that you give away. Jesus, your truth, you are life. Always there. Dance in your freedom. Dance in your freedom. You set us free. You set us free. You set us free. You set us free. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ang Sela Timbrels. Thank you po. Inaanyayahan ko po kayo, ang amin pong ministry ay open po. Kung kayo po ay sumasayaw, baka ito na po yung time nyo para ipagamit po ninyo sa Lord ang inyong buhay. Kaya
Tandaan po natin na hindi po para ipakita ang ating galing. Nandito po tayo para po magbigay papuri ng kasakalwalhatian ng Diyos. So, yun lang po. Kung nais nyo po, tumatanggap po kami ng 10 years old above. Basta kaya nyo pong sumayaw, magsabi lang po kayo sa amin. Yun lamang po. Thank you po and God bless po. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Yan. Tayo po ay dadako naman po sa pag-ibigay ng pagsamba kay Lord sa magitan ng ating mga tinatangkilik. Amen? Amen ho ba? Tayo ay sumamba, tayo ay nagpuri. Higit sa lahat, masamba natin ng Diyos sa ating po mga tinatangkilik. Amen? Praise the Lord. Yan. At yung po mga gustong bumili ng Biblia, meron po tayong mga Bible dyan. Sige, pwede na po tayo magbigay. Yung gusto pong magbigay, magkaloob, pwede na po kayong pumunta dito sa una at ihulog niyo po ang inyo po mga kaloob. Yan po ay pagsamba natin sa Panginoon. Yung pagsamba nyo sa inyong mga tinatangkilik, sumamba tayo ng may kagalakan, kaluguran, magbigay tayo ng masaya ang ating mga puso. Praise the Lord. Yung mga gusto pong kuha ng Biblia, meron po tayong Biblia dito ganito. Ito po ay 150 lamang. Yung mga life group leaders, gusto yung bigyan ng Bible ng mga life group, pwede kayong kumuha ng Bible para mabasa nila. 150 po ang ating Biblia. Ito po ay donation lang. Wala po siyang tinubo. Yan. At ang ating pong Project Timothy ay pwede po tayo magbigay ng pledges. At yun po ay ating ginagawa para po sa ating mga bata. Sa kanila pong kids church every Saturday, twice a month. 2 Saturday, every other day, every other Saturday, every other Saturday. Pasensya na po na nabubulol. Praise God. Ipagpalin natin po ating po mga kaloob, Lord. Kami niaandig sa iyo ang mga kaluming mga anak. Ikaw pong puti ng mga hati. Pagpalain mo sila at mangyaring kita na nagkaloob, na may masayang puso. Sinunod na yung mga salita bilang mga followers mo. I-bless sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Bago tayo dumako sa ating pong Victory Proclamation, tayo po ay lahat po na may birthday ng May, kayo po ay pag-pray ko ngayon. Punta po kayo dito. Pero sa June po, ating babaguhin. Ang June po ay first Sunday nating gagawin kasi sobrang dami. Kasi ang last Sunday po ay may mga special number. Kaya po siguro sa June, first Sunday po ang may birthday, ipag-pray natin. Lahat po na may birthday ngayong buwang ito, mula po May 1 hanggang Mayuhan. Yan, sige po kasauna. Punta po kasauna. At kayo po yung aking ipag-pray ngayon. Pag-pray natin po sila ngayon. Yan. Praise the Lord. Yan, ang kanila po handaan ay diya sa labas. Meron doon dyan mga kubol. Ating mga kawit kanila. Sino may birthday ngayong araw na ito? Ngayon ang araw na ito. O sinong gusto magbigay ng pa-birthday sa kanya? Sino gusto magbigay ng pa-birthday? Birthday nanay kailan? April din. O, sige po. Yung April ay sasama na.
Sige, ipag-pray natin sila. Praise the Lord. Ating iuna, ating makamay, Lord, pagpalaim silang lahat na nag-birthday at nagbe-birthday. I declare, Lord, long and satisfied life sa kanilang mga buhay. Habang datong kayo sa kanila, I release your blessing, O God. Pagpalaim silang lahat, Panginoon. And I release your blessing. I release your blessing, Panginoon. Pagpalaim silang lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, I release your blessing, O God. And I pray, O God, pati mo silang ingatan, your covering, your protection. Binubusaw sila ng dugo ni Kristo. And I pray, O Lord God, ang kanilang buhay, higit mo silang pagpalain ngayon, this season, na new season ng kanilang buhay, puspos ng pagkapala, puspos ng pag-iingat, puspos ng biyaya, ay mara sila. At Lord, ikaw po kumilos sa kanilang mga buhay. Salamat, Ama. Declare your glory. In Jesus' name, Amen. Birthday, happy birthday to you. Amen. Sige po, patuloy nating bigyan ng malakas na papuri, pagsamba ang ating Panginoon sa katagumpayan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Tunay nga po ito yung araw na laging ginagawa ng Diyos para siya po ay papurihan. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. The Trinitarian and grace fill the sky. In your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. God
nagagalak sa tuwing umaawit, sumasamba at nagbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. O patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon. Magbibigay pa sa salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, O Lord. Hallelujah. Bibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay lulugod sa'yo at sasamba. Aawit ng papuri, itataas kita. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah, Father God. Nararapat ka nga naming sambahin at pasalamatan, O God, sa araw na ito, Lord God. Lalo na po, Panginoong Diyos, sa iyong mga aral, sa iyong mga salita na aming napakinig sa araw na ito, Father God. Maraming salamat po, O Lord, at hallelujah. Hinihiling po namin, O God, ang iyong gabay, ng iyong mga final instructions sa aming buhay, amin pong magagampanan, O God. Tulungan niyo po kami, Lord, na gamitin ang aming mga buhay, O God, upang kami humayo, O God, upang aming maihayag ang iyong mga banal na salita sa aming kapwa, O God. At kami ay magturo ng iyong mga banal na salita at hayaan niyo po, Lord, hallelujah, na maisagawa po namin ang iyong mga salita sa aming buhay. At ito po, Lord, ang aming gabay, O God. Lord, maraming salamat din po sa buhay ni Rev Team na iyong ginamit sa oras na ito, Father God, upang maihayag ang iyong mga banal na salita, Lord. At i-bless niyo po siya, Father God, palagi sa kanyang buhay, Lord God. Hinihiling po namin, Lord God, na let your blood covering be upon him always, Father God. Bigyan niyo po siya, Lord, ng kalakasan palagi sa kanyang pangangatawan at kalusugan, O God. Financial blessing be upon him sa buong pamilya niya, Father God, Lord Jesus. At sa aming pag-uwi, Father God, hinihiling po namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa, Lord. Samahan niyo po kami. At hallelujah, salamat din po, Lord, sa katagumpayan sa araw na ito, Lord God. At kung ano pa man, Lord, ang aming mga gawain sa aming life grouping, Father God, kayo din po, Lord, ang mag-bless nito, Lord Jesus. At patuloy kami, Lord, na makapag-share ng mga banal na salita na aming napag-aralan sa araw na ito, Lord God. Lord, sa'yo lang po namin ibinabalik ang matataas na papuri at pagsamba at parangal sa ngalan ng banal na anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga kapatungo sa langit, sa umagang ito'y iginagawad ko sa buwan ng bawat sa pag-ibig ng Diyos walang kapantay at walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ang maranasan natin lagi sa mga buhay at ang pag-bless ng Espiritu ay pati sa atin ngayon, bukas at magpakalanman. Maranasan natin na walang biyaya, ang pagkapala, ang grace ni Lord ay lagi sa atin. Tagamin natin lahat ng biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po
sa ating lahat.